Welcome to Donmar TV News Channel. Yun na yung picture na may nakaturok na. Ayan, ayan na, may nakaturok na kay Pangulong Duterte. Kita nyo yung nakaturok. Actually, marami pa hong video yan, marami pa hong picture na inilabas. Okay, marami pa pong picture na nailabas. So, ito na ho yung naturokan na kaya pinapakita ko lang sa inyo kasi ibig lang sabihin po, totoong naturokan po si Pangulong Duterte. Ito na ngayon ang issue. So, tapos na ho yan, di ba? Meron naman mga isyung ibang nilabas. Ito, panoorin ninyo ha. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang nilabag na anumang batas si Pangulong Duterte sa kanyang pagpapabakuna ng Sinopharm na wala pang emergency use authorization. So ngayon naman daw, ang kanilang pautot, kesyo daw may batas na nilabag si Pangulong Duterte kasi bakit daw meron itong bakunang Sinopharm, wala naman daw itong EUA. O ibig sabihin, wala pang emergency use authorization. Yan daw ang pinapalabas. Illegal daw. Sabi ko parang tanga naman itong mga dilawan. Wala na talagang wala na talaga silang maisip ha. Illegal daw yung pagpasok ng bakuna. Hindi daw inaproba ng FDA. Sabi ko nga, excuse me, ang nag-appoint po dun sa FDA si Pangulong Duterte. Okay? Ang nag-appoint po sa DOH Secretary si Pangulong Duterte. Ngayon sasabihin ninyo walang approval nila? Ano naman para naman tayong mga gago nito. Nagtatanga-tangahan na lang Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, administered naman daw kasi ito ng PSG Hospital na binigyan ng Compassionate Use Permit para sa naturang bakuna. Sa ngayon, wala pa naman daw nararamdaman na anumang adverse... So, ngayon, ang sinasabi ngayon ni Pangulong Duterte at ng Malacanang, excuse me, merong Compassionate Use authorization naman niyaan dahil sa PCG na meron, alam niyo ba may ospital diyan ha? Alam ko yan kasi basta may kakilala ko tayong doktor na naandyan sa PSG. So, meron no silang authority. Okay? Kahit palabasin at pasabihin pang walang EUA kung merong compassionate use. Katulad nung ivermectin na may compassionate use sa mga I think 5 ng ospital yon. Ibig sabihin yung ospital na yon o yung mga doktor doon pwedeng mag-prescribe. So ganun din sa bakuna. Since merong compassionate use yung ospital na yon, pwede na ngayong magbakuna una-una sa Pangulo ng Pilipinas which is the head of the state. Okay? At siyempre at the same time, siya din ang head ng AFP. Kaya nga siya ang commander-in-chief. Yan ang tawag sa kanya. Erlinda Zulveta, sir, pakibati po ng happy birthday si Robert Ruanda Zulveta of San Francisco, California. I'm watching from Sacramento, California. Thank you very much. Effect ang Pangulo. Nakatutok si Joseph Morong. Nagpabakuna na gamit ang Chinese-made na Sinopharm vaccine si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, ayan na yung kumpletong nilabas na video. Noong una kasi kuha lang sa cellphone. Doon nilabas nila kuha sa cellphone, hindi kinumpleto, sinadya. Ay alam ko yung style na yun Sinadyang hindi ilabas yung tuturo ka na biglang kinat. Para mag-react yung mga walkie ni Nam. Okay, nag-react naman yung mga walkie na Nam kesyo. Di naman totoong naturukan si Pangulong Duterte. Hindi naman talaga dito Hindi ba alam ng mga ganyan, mga dilawan tayo, talaga medyo mahina ho ang brain So ito, naglabas na ho ng opisyal ang RTBM ng talagang tinurukan si Pangulong Duterte. Elvira Tan, maraming salamat po. Mismong si Health Secretary Francisco Duque III ang nagbigay nito sa kanya. Matatanda ang ilang beses... palakpakan pag naganap. Palakpakan. Sabi noon ng Pangulo na magpaparaya siya sa iba at kung magpapabakuna naman ay hindi ito isa sa publiko. Matapos bakunahan, maayos naman daw ang lagay ng Pangulo. I feel good and I have been expecting this shot vaccination a long time ago. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, galing ang bakunang itinurok kay Pangulong Rodrigo Duterte sa 1,000 doses ng Sinopharm vaccines na idinonate ng China. Isinabay daw ang donasyong ito sa dumating na 500,000 doses ng Sinovac vaccine na galing sa China kamakailan. It has the initial of more or less $76.
But apparently, it went down to $40. Kaya medyo may kamahalan pa rin siya. Hindi tulad ng mga bakunang nasa vaccine portfolio ng pamahalaan, wala pang Emergency Use Authorization o EUA ang Sinopharm galing sa ating Food and Drug Administration. Binigyan lamang ng FDA ng Compassionate Use Permit ng 10,000 doses ng Sinopharm para sa Presidential Security Group o PSG. Pero hindi pa dumarating ang 10,000 doses na yan at nauna na ang 1,000 doses na isa nga ay ginamit sa Pangulo. It's covered by compassionate use. So as far as the President is concerned, he did not violate any laws because precisely it was administered by the PSG hospital, although physically administered by the Health Secretary himself. Choice ni Presidente was guided also by his doctors, and I can only surmise na it's the platform na inactivated vaccine. Sabi ni Vaccine Czar at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., halos kapareho rin daw ito ng teknolohiya ng Sinovac vaccine. Would you say now, sir, that since the President took it, this is the safest vaccine? And if this is the safest vaccine for the President, why are we not using it for the ordinary Filipinos? Wow, grabe intriga ng tanong na yun, ha? Grabe, ha? If this is the safest vaccine, why are we not using it for the entire ordinary Filipino? So Morong, ang gusto mong gawin, antayin natin. Antayin muna natin dumating yung Sinopharm bago natin bakunahan ng mga tao. Tapos sasabihin ninyo, ang tagal-tagal. Paano 1,000 pa nga lang yung binibigay ng China na Sinopharm? Yan special na binigay ng China sa mga PSG. At the same time, siguro para na rin gamitin sa Pangulo, yan yung binigay ho ng China. O ngayon, ano gusto nyo gawin? 1,000 yung gamitin sa mga tao. Kita na nga ginamit muna ito sa mga sundalong pumoprotekta sa ating Pangulo. Ang kapal naman ng mukha ninyo para sabihin na hindi pribilehiyo si Pangulong Duterte. Ano to? Pangulo siya, nangunguna siya. Siyempre kailangan naman bigyan siya ng vaccine na maayos. Maayos din naman po yung iba. Okay, maayos din po yung Pfizer o AstraZeneca. Maayos naman yan. Bakit parang ang dating pa-VIP pa si Pangulong Duterte? Lahat na lang nang gawin ni Pangulong Duterte pa-VIP, ganon. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Grabe yung tanong niya, may intriga talaga eh. Nung narinig ko yun, kung ako siguro yun, sasagutin ko ng pabalang to si Moro. Ano gusto mo? Iturok kay Pangulong Duterte? Ha? Anong gusto mo iturok? Gluta? Hindi ba pwedeng dahil Pangulo naman siya, mamili siya ng o mamili ang kanyang doktor? Kung ano yung dapat sa Pangulo natin? Sandali, Pangulo yan eh. Anong gusto mo? Ang kapal ng mukha eh. Nakakabuisit eh. Tanong niya tanong na nang-iintriga eh. Parang mga ano. Parang lang ng mga tanong na mga nasa parlor. Na nang-iintriga. The vaccine. Would you say now, sir, that since the President took it, this is the safest vaccine? And if this is the safest vaccine for the President, why are we not using it for the ordinary Filipinos? Magantay ka! Wala pa nga eh. Anong gusto mo? Magantayin lahat ng Pilipino. Tapos pag nagantay naman, sasabihin nyo, asa na yung vaccine, ba't di pa magturo? Hindi ba max vaccination na? O, ganyan kayo eh. The President officially said that he opted for this brand upon advice of his doctors, and I will leave it at that. Halos co-equal po yung Sinovac at saka yung Sinopharm in terms of yung tinatawag nating safety. Kasi nakita natin na inactivated siya. At the same time, yung Sinopharm, ito yung ginagamit ng mga leaders sa China. At saka ito yung tinatawag natin, kaya nakita natin mahal yan. At yan din po ang ginamit po ng mga leaders dito sa area ng Middle East. Sabi ni Duque, matagal na raw niyang alam na Sinopharm ang gustong bakuna ng Pangulo. Wala naman daw nararamdaman na anumang adverse effect ang Pangulo at minomonitor siya ng kanyang doktor. Grabe mga intriga ng media, nakakabuisit talaga, no? Grabe, Presidente ng Pilipinas, iintrigahin mo kung anong bakunang gagamitin?